Samantala, nanawagan naman ang election watchdog ng Automated Election System Watch o AES Watch sa Kongreso na imbestigahan ang mga nagawang paglabag ng Commission on Elections o COMELEC sa automation law sa katatapos na halalan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Worst election ever. Hanggang ngayon, hindi natin alam ang tunay na boto. Dismayado ang mga election watchdog sa mga lumabas na problema sa mga vote counting machine sa eleksyon nitong Lunes. Kabilang na dito ang umano'y mismatch results, questionableng transmission rule ng mga boto sa physical importation ng mga SD card mula VCM hanggang canvassing center at problema sa transmission ng overseas voting. Walang malinaw na instructions from COMELEC on what to do kapag may VCM malfunction. The machine does not count accurately is already being manifested not only in the overseas absentee voting, but also in some pockets here in the Philippines. The game is over for Smartmatic. After 3 elections, Smartmatic has not indicated nor even supplied a system that is compliant with the law and that has not been certified by the Technical Evaluation Committee. Naniniwala rin ang ACE Watch na marapat maimbestigahan ng Kongreso ang mga naging problema sa araw ng eleksyon at reviewin ang Election Modernization Law. Dismayado rin si dating COMELEC Commissioner Gas Lagman na software ng Smartmatic ang nagbibilang ng boto. Who actually counted our votes? The machine will not do anything without software. So it's the software that counted the votes. Who wrote the software? Smartmatic. Therefore, it was Smartmatic that counted our votes. The people who counted our votes are foreigners. Hiling ng grupo na magkaroon ng tunay na transparency sa transmission ng mga boto. Nais rin ng grupo na huwag munang palabasin ng bansa ang mga executives ng Smartmatic upang maimbestigahan sa mga naging problema sa VCM, kabilang na ang Novotel issue. Hinamo naman ang ACE Watch ang susunod na administrasyon na simulan na ang tunay na reforma sa election system ng bansa at papanagutin ang responsable sa paglabag sa automation law. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide.